Ano yan? Drawing ka pa. Tapos na. Ayos ba? Sa'yo Sama to? ba? Oo! Loko. Biro lang. Ikaw naman eh. Ba't nga pala kanina mo pa tinitingnan yung mga drawing ko? Nung kayo ko pala, ha? Kasi gandang-ganda nga ako dyan sa mga drawing na yan eh. Inspire nga ako eh. Sobrang inspiration ko eh. Nag-drawing din ako. Ayan no. Ito simula ngayon, ito yung aking inspiration para magkaroon ng magandang bahay. So ipapatayo mo to. Yes. Go! Simulan mo na! Wala akong pera. Pero kung pautangin mo ako, ayos. Ano palagay mo? Hindi ako mapapalagay. Uutangin kita. Kaya yung mga yan, lagay mo muna sa ilalim ng unan mo kasi sa panaginip lang muna yung mga drawing mo. Ouch, you're hurting my I'm feelings. hurting your feelings. It's so much. It's so much. Pero alam ko na, gaya na natin yung ginagawa ng public-private partnership sa pagpapatayo ng mga infrastruktura. Gaya ng ginagawa nila, sa pagpapatayo ng eskwelahan. Nagpapatayo din ng PPP na mga eskwelahan. Ang alam ko, hanggang ospital lang ang kalsada eh. Kasi yun ang maling akala mo eh. Maraming namamatay sa ganyan. Mag-iingat-ingat ka sa mga naiisip mo. Bakit naman, ha? Saan ako mag-iingat? Biro lang. Naglalambing lang ako eh. Di ba nga, may mga ongoing projects ang PPP. At isa doon ang PPP for School Infrastructure Project Phase 1. Oh, ano namang meron dito? Kwenta mo ko dali. Baba. Kailangan mo kong bayaran yan. Ginagawa mo akong taga-kwento eh. Anyway, gusto ng PPP for School Infrastructure Project Phase 1 na tulungan ang DepEd o gobyerno sa pagpapatayo ng mga classroom sa buong bansa para masolusyonan ang mga kakulangan. Oh my God! Diyan na naman tayo sa mga classroom backlog na yan. Wala nang katapusan eh. Ilang classroom naman ba ang maipapatayo ng project na ito? Ha? Mga 9,300 classrooms din yan. Marami-rami rin, di ba? Nga pala, sa project na ito, hindi lang classrooms ang tatayo. Kasama din ang mga furniture o mga kasangkapan ng pang-eskwela, gaya ng mga paliguran. Yung mga yun. Nabalitaan ko na tong project na ito last year, ilan ba mga natapos nila? Well, base sa ppp.gov.ph, as of July 26, 2013, 2,359 classrooms na ang nasimulang gawin. Marami-rami na rin at dadami pa ito gamit ang 16.42 billion peso estimated budget na project na to. Di ba? PPP to. Paano mababawi ng private sector o ng contractor ang mga ginastos nila sa pagpapatayo ng classrooms? Di ba? Hindi naman sila gagamit ito, kundi yung mga publiko. Build lease transfer kasi skema na ginagamit sa phase 1 na project na to. Build, lease, transfer. Ano yun? Sa skema na to, ang private sector ang nagpapatayo ng school at pauupahan sa DepEd, para sa loob ng ilang taon na nakasaad sa kontrata at pagkatapos ito, itatransfer na sa DepEd yung buong proyekto. I see. So mababawi ng contractor ang ginastos nila sa pamamagitan ng pagpapaupa. Sa ibang project naman ng PPP, sa kababayaran ng gobyerno ang kontraktor kapag natapos na ang construction ng classroom. Iba't ibang paraan pero iisa lang ang layunin. Ang bigyan ng dekalidad na classrooms ang mga kabataan. Tumpak! Correct! Itong project na to, para talaga to sa mga kabataan. Para hindi sa magsisiksikan yung mga klase nila. Nga pala, may phase 2 yan at phase 3. Kaya, mas maraming classrooms pa ang pwedeng ipatayo. Diba? Sige na. Ano sige na? Sige na. Ano? Sige na. Ano sige na? Sige na. Pagawa mo na itong bahay ko na gusto ko. Please. Gagayahin naman natin yung iskema ng PPP Kaya walang malulugi. Magkano bang kailangan mo para mapagawa yung housing project na yan, ha? Kalahati ng sweldo ko. 3.2 million pesos and 20 pesos. Sorry. Nahulog eh. 3.2 million and 20 pesos, ano? Ayan. 20 pesos. Yung butal muna. Saka na yung 3.2 million kapag tumama ako sa loto. May kilala ako dun.